Love Serye TV. To Love and Forget. Tunghayan na po natin ang 12 bahagi. Wala na sa tabi niya si Achilles paggising niya kinabukasan, but his masculine scent remained in her bed, particularly in her skin, his fragrant smell still whirling around her nostrils. Inabot niya ang unan sa katabing ulunan pagkatapos ay sinasamyo-samyo at niyakap-yakap iyon ni Rayleigh. Hindi mapawi ang matamis ng ngiti sa mga labi niya habang sinasariwa sa kamalayan ang pag-iisa ng katawan nila ni Achilles. They made love the whole night, and umisa pa ito sa kanya nang magbukang liwayway na. Napuno ng kaligayahan ng puso niya. Ang labis na pangungulila niya sa binata ay napupuna ng buong magdamag na pagpapaligaya nito sa kanya. Naramdaman pa rin niya sa kalambutan niya ang bawat haplos at init ng mga halik ni Achilles. At kung siya lang ang masusunod, ay gusto pa niyang makapiling ang lalaki at muling madama ang anumang namagitan sa kanila. Na mula magkabilang pisngi niya sa kahalayang naglalakbay sa diwa niya. Ganun ba siya nagagahol at nananabi kay Achilles? Itanggi man niya sa sarili. She couldn't deny the fact that she still wanted him, deep inside her. She bit her lower lip in disbelief. Oh, Achilles, she misses him already. Bakit naman ito kaagad na umalis? Did he just come to bang her? Ganun lang ba ang papel niya rito? But he told her that he missed her, didn't he? O baka naman ilusyon lamang niya iyon. Ang kaligayahang nadama niya ay napalitan ng kirot. Bumangon siya buhat sa pagkakahiga. Saka naupo at pinahid ang luhang naglandas sa magkabila niyang pisngi. Akmang tatayo na sana siya nang mapansin niya ang maliit na papel sa side table ng kama. Inabot niya iyon sa kabinasa. Last night was the best night I ever had since you left me. Stay still, sweetheart. Achilles. Mahinang usal niya sa pangalan ng lalaki. Ang sakit na nararamdaman niya ay mabilis na napalitan ng kaligayahan. Napapangiting dinala niya sa dibdib ang kapirasong papel. Saka ipinikit ang mga mata habang kinikilig na niyakap-yakap iyon. Pagkuwan ay bigla niyang naimulat ang mga mata at tarantang sinipat ang kamay mula sa kaliwang bahagi ng dingding ng kanyang silid. Oh God! Napabalikwas siya ng bangon buhat sa kama saka nagmamadaling tinawid ang banyo. She's late. Late na siya sa trabaho at late na rin siya sa pagsundo kay Hem. It's already 2:30 in the afternoon and she have to collect Hem at 1 o'clock. How did she sleep that long? My God! Parang gusto niya sisihin ang sarili. Sa pagpapaubaya niya sa buong magdamag kung bakit siya nakatulog ng matagal. Pero kahit yata katiting na pagsisisi ay hindi niya madama. Mabilis siyang naligo pagkatapos ay nagmamadaling nagbihis. Nagagahol at halos patakbong lumabas siya ng kabahayan. Pagkatapos ay kaagad na pinaandar ang engine ng sasakyan. Tatawag na lamang siya sa opisina mamaya. Naluluha na siya sa pag-aalala para sa pamangkin. Alam niyang mabait si Hem at alam din niyang hindi pababayaan ni Mr. Sanchez si Hem, pero hindi pa rin niya maiwasan ang mag-alala para sa bata. It's Friday kaya alam niyang hindi ito masusundo ni Jolly dahil nasa kasunduan nila na siya magsusundo sa bata tuwing araw ng Biyernes sapagkat mag-o-off na ito hanggang Linggo ng gabi. Si Jolly ang yaya ni Hem. Nadagdagan ng pag-aalala at takot sa dibdib niya nang hindi nadatnan sa nursery school ang pamangkin. Mrs. Sanchez, alam kong late na ako para sa tamang oras ng pagsundo sa pamangkin ko, pero hindi naman yata tama na basta-basta nyo na lamang ipagkatiwala sa ibang tao ang bata na wala ang consent ko. Napahila mo siya ng sariling mga palad, dulot ng galit. Aniya na mabatid na may ibang taong sumundo sa pamangkin niya bukod pa sa kanya. Ngayong araw lang ako nahuli sa oras. Ngayon lang, frustrated pa rin niyan Saad. Siya rin kasi at ang yaya ni Hem ang sumusundo sa bata. Pagkatapos ay hinahatid ang mga ito sa kanilang bahay. Saka naman siya babalik sa trabaho. Bukod sa malapit lang sa opisina niya ang eskwelahan ng pamangkin, ay gusto rin niyang maging hands-on dito. Maliban na lang kung abala siya sa trabaho o nasa meeting siya. Ma'am, I can guarantee that your nephew is in a good hand and that's not the point, Mrs. Sanchez. Hindi mo dapat ginawa yan. You don't even have the chance to inform me before doing such thing.
I've been calling you many times, but we cannot contact. Kahit na, that's still wrong. I can simply report you to the dean or even sue you. Sa galit niya ay lumabas iyon sa bibig niya. Kaagad na mula ang mukha ni Mrs. Sanchez. Sa tinura niyang iyon, batid niyang natakot ito sa maaari niyang gawin. Gusto tuloy niyang bawiin ang mga nasabi, pero labis-labis ang pag-aalala niya para kay Hem, ang kung sino man ang sumundo dito. I am very sorry, and I will take all the responsibility. Who's this person? Mrs. Sanchez. Mr. Achilles Chavez? Ang sumundo sa pamangkin mo, kaya nakatitiyak akong ligtas si Hem. Nahilot ni Riley ang sariling sentido na mapagtantong nasa pangangalaga ni Achilles ang pamangkin niya. She felt a little relief dahil hindi sa kung sinong tao lang ang sumundo rito. Pero binundol naman ang mas nakakatakot na kaba ang dibdib niya, knowing that Achilles fetched her young Hem, the biological father of her nephew. How did he know? Naputol sa dulo ng dila niya ang sariling katanungan. Of course, galante ang lalaki. Kung nahanap man siya nito, natural na malalaman din ni Achilles kung saan nag-aaral ang pamangkin niya. I'll take full responsibilities kung may mangyaring masama sa pamangkin mo, but I doubt it. Kung magagalisan ang bata, isa pa'y Mr. Achilles Chavez, mother owned this nursery school and the other 6 branches around the city. Oh great, sambit niya. And now she found out that this famous and very high-tech private nursery school owned by her nephew's grandmother. Nalulumo siya sa kaalamang iyon, pero kahit na, mali pa rin na basta na lang ito pumayag na sunduin ng kahit na sino ang bata. Ipinagpapasalamat niyan tumunog ang telepono niya at nagawa niyang makalayo kay Mrs. Sanchez. Speaking of the devil, her caller was the other man, no other than Achilles. Teka, at paano naman nalaman na lalaking to ang cellphone number niya? At paanong nasa contact list niya ang number nito? Hey sweet, where's my nephew? Maagap na putol niya sa anumang sasabihin nang nasa kabilang linya. Hindi na niya pinansin ang pananabik ng puso niya nang marinig ang tinig ni Achilles. Oh, he's here next to me. Wanna speak with him, sweetheart? How dare you? How could you do that without informing me first? Mommy, are you angry? Boses iyon ni Hem. Watch your words, sweetie. We're in a loudspeaker. God, humugot ang hangin sa dibdib si Riley bago nagsalita. Oh, Mommy isn't angry. Honey, how was your school, my boy? Malambing na tanong niya sa pamangkin sa kabilang linya. It was great, Mommy. I helped my friend Ed with our phonics today. I shared my lunch too. Sabi mo po kasi, if I couldn't able to finish my foods, I'll share it with friends. Matatas na wika ng pamangkin niya. Si Achilles ay nakangiting nakikinig sa pag-uusap na magtiyahin. Well done. You made me proud of you, honey. Thank you, Mommy. Your handsome friend bought me a massive car toy, Mommy. And I love it so much. I ate ice cream too. Wow, ang swerte naman ng baby ko. Did you thank him for what he had done, honey? Yes po, Mommy. Daddy, handsome told me that he'll buy me lots and lots of them. Masayang kwento pa nito. Si Riley ay halos tinulo sa pagkakahawak sa telepono. Binundol ng kaba at takot ang dibdib niya sa narinig mula sa pamangkin. Ganon din si Achilles. Pero lumapad lamang ang pagkakangiti nito. Honey, is not your daddy. She stammered. Di malaman ang gagawin. Ito na ang nagsisimula na ba? Kukunin na ba sa kanya ni Achilles ang pamangkin niya? Ilalayo na ba ng lalaki sa kanya si Hem? Hey sweetheart, it's okay. You can call me daddy. There's nothing wrong with it. Where are you now? Putol niya sa anumang sasabihin ni Achilles. We're heading back home now, sweetheart. I'll see you there. Bye. Pagkasabi niyon ay pinatay na ni Achilles ang telepono. Pero bago yon ay narinig pa niya ang pagtawag ni Hem ng daddy rito. Nauna siyang nakarating ng bahay at 5 minuto na siya naghihintay sa pagdating ng dalawa. Paroon pa rito siya sa paglalakad sa munting living room ng tahanan niya. Nababalisa siya. Pakiramdam niya ay katumbas na ng ilang oras ng paghihintay niya. Nang makarinig ng ugo ng sasakyan sa labas, ay kaagad siya lumabas ng kabahayan. Karga-karga ni Achilles. Si Hem nang matanaw niya ang mga ito. Kasunod na mga ito ang 2 lalaki na buhat-buhat ang malaking kahon. Pakipasok na lang sa loob. Narinig pa niyang utos ni Achilles sa 2 lalaki. Sige ho, sir.
Natigilan siya sa paghakbang na makapasok na ito sa loob ng mababa at maliit na tarangkahan. Pinaglipat-lipat niya ang paningin sa mukha ni Achilles at sa pamangkin niya. No doubt that they related to each other. Magkamukhang magkamukha mga ito mula sa buhok, kilay, mata at mapupungay na mga mata, malalantik na eyelashes, matangos na ilong. Ang kaibahan lamang ay yung young version ni Achilles ang pamangkin niya. Nanlalambot ang tuhod niya at tila siya matutumba sa ebidensyang nakikita ng mga mata. Magandang araw, ma'am. Saan po namin ilalapag? Magliliyong tanong ng isa sa mga lalaki. Pakilagay na lang sa may salas. Sige po. Salamat din. Aniya na tila wala sa sarili. Are you okay, sweetheart? Si Achilles na ibinaba si Hem. Mommy, I have new toys. Excited na pagbabalita ni Hem bago siya nito hinalikan sa pisngi. Hindi pa man siya nakakatugon, ay patakbo na itong pumasok sa loob ng kabahayan. Ang sunod na ginawa ni Achilles ay inabot ang labi nito. I miss you. Haven't I tell you to stay in bed, my sweet? Kinabig niya ito. Achilles, she stammered once again. Hindi malalaman ang sasabihin. Ang galit at takot, pangamba niya, ay napalitan ng pananabig. Before anything else, let me explain. Nasabi na sa akin ni Jolly na day off na after she dropped him. Tulog ka pa kaya ako na naghatid sa kanila sa school. And I promised him to pick him up after school. Mabait ang pamangkin mo and so easy to get along with. You could have just wake me up. I don't have a heart to do that, my sweetheart. Alam ko kasi that I was the reason kung bakit napagod ka. He smiled at her. Namula siya sa tinurang iyon ni Achilles. Iniiwas ang paningin, pero naging maagap ito at hinuli ang daliri nito ang baba niya. Still shy after the last night and ayos na po, sir. Saad ng lalaki nang maipasok na ang pangalawang kahon. Achilles took his wallet from his pocket. Kumuha ito ng 2 pirasong cash na kulay lila at inabot sa lalaki. Maraming salamat, pare. Pangmerienda nyo. Nakangiting aniya. Lalong lumapad ang mga ngiti ng lalaki. At ang laki pa nito, sir. You too deserve it. Aniya, maraming salamat po. Halos magkapanabay na saad ng 2 workers ng mall na naghatid na ng mga pinamili ni Achilles. Si Riley ay mataman lamang nakatingin sa lalaki. Noon pa man ay batid niyang generous ang binata. Sa maikling pagsasama nila sa loob ng yate, ay natuklasan niya ang mga magagandang katangian nito. Humarap sa kanya si Achilles. I hope you wouldn't mind those gifts. Nag-aalalang tura nito. You, Daddy, come inside. Let's play. Si Hem na hinawakan ng kamay ni Achilles. Ginigiya papasok sa loob ng kabahayan. He shrugged at nagpatangay sa paghila ng bata. Sumunod naman siya sa mga ito. Naramdaman niya ang pagkalam ng sikmura. Ngayon siya nakaramdam ng gutom. 3:00 na ng hapon at hindi siya nakapag-breakfast at tanghalian. Doon pa lamang niya napansin ang natakpang pagkain na nakahain sa mesa. Hindi naman ugali ni Jolly na ipaghanda siya ng pagkain bago umalis. Out of curiosity, ay tinanggal niya ang nakatakip doon. It was a sunny-side up eggs, toyo, vegetable sausage and fried rice. Ang favorite breakfast niya nung nasa yate pa sila kasama si Achilles. Wait, did he cook all this for her? She felt rejoiced. He remembered her favorite breakfast. Hindi niya napigilan ang sarili na huwag mapatingin sa gawin ni Achilles na kasalukuyang nakikipaglaro sa pamangkin niya. Ang buong akala niya ay malaking laro ang kotse ang tinutukoy nito kanina. Iyon pala ay malaking rechargeable car and motorbike for kids. Batid niyang mahal iyon, but she was pretty sure that the price was nothing to him. Ngayon lang din niya napansin ang laptop at black top suit na nakapatong sa pang-isahang sofa. Pinagmasdan niya ang lalaki. Hindi ito ang suot nito kagabi. Dito ba nagtrabaho sa bahay si Achilles habang natutulog siya? Ibig sabihin yon ay umuwi lang ito para magbihis. Wala sa loob na napangiti siya. Ininit niya sa microwave ang pagkain na kahain sa mesa. Kakain na muna siya bago maghanda ng lulutuin niya at yayain na rin itong maghapunan si Achilles. Pinaunlakan ni Achilles ang imbitasyon niyang makasalo sa hapunan si Hem. Bilang pasasalamat na rin niya sa lalaki. Natapos ang buong araw na hindi niya nagawang magalit dito. Sa katunayan ay hindi rin sila nakapag-usap dahil okupado ni Hem ang oras na ito.
Maging ang pagpapaligo sa bata ay hindi pinalampas ni Achilles at gusto na niyang mainis dito pero hindi niya magawa dahil sa nakikitang kasiyahan sa kislap ng mga mata nito. Gayon din ang katuwa ang bumabakas sa inosenteng mukha ng pamangkin. The guilt strikes in her chest but she can't afford to lose her darling Hem. Tinawagan na rin niya si Alexa at pinaliwanag dito ang dahilan ng pagliban niya sa opisina. Maliban na lang sa namagitan sa pagitan nila ni Achilles. Daddy, basahan mo ako ng bedtime story. Honey, Tito Achilles needs to go home. Ako na magbabasa ng story sa'yo, okay? But I want Daddy. Nasaktan siya sa tinurang iyon ng pamangkin. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na inayawan siya ni Hem at mas ginusto ang ibang tao. But Achilles isn't others. He is the father of his nephew. At kung tutuusin ay ito ang mas may higit na karapatan kumpara sa kanya. Hindi rin niya masisisi kung bakit ganito ang inaasal ng pamangkin niya. 4 na taong gulang pa lamang ito at nasasabik sa presensya, kalinga at pagmamahal ng isang ama. It's okay, sweetheart. I'm not in a rush. Si Achilles na binuhat si Hem. Pero, saan ang silid mo, little man? Sa taas, Daddy. Okay, then let's go to sleep. Good night. Halos hindi lumabas sa bibig niya. Good night, Mommy. Tara na po sa taas, Daddy. Nasundan ng tingin ni Rayleigh, ang dalawang lalaking paakyat ng hagdan. Nakaramdam siya ng matinding selos at insecurities na ngayon. Ngayon pa lamang niya naramdaman pagdating sa bata. Nagsisimula na yata ang karma niya. Ngayon pa nga lang ay nasasaktan na siya, kahit hindi pa alam ni Achilles ang tungkol sa totoong kaugnayan nito sa bata. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang puso niya sa sobrang selos, gayong ilang oras pa lamang nagkakasama ang dalawa. Ngunit hindi siya makapapayag na tuluyang maagaw ni Achilles ang atensyon ng pamangkin niya. Wala rin siyang balak na ipagtapat dito ang buong katotohanan. Batid niyang mali pero hindi pa siya handa. Pagkaraan ng halos kalahating oras, ay bumaba na rin si Achilles. I'm sorry about that. Aniya na ang tinutukoy ay malaking abala rito. No, sweetheart. No worries. I don't mind it all. Salamat kung ganon. Aniya na sinundan ng paghikab. I think you also need to go to rest. Magpahinga ka na rin kasi ako. Pinalalayas mo na ba ako? Sweetheart, humakbang ito palapit sa kanya. Siya naman ay napaatras. Seriously, kailangan ko nang magpahinga. At I can't rest hanggat naririto ka. Huli na para bawiin niya ang nasabi. Namaywang si Achilles sa harapan niya at tinitigan siya. Paano kung sabihin ko sa iyo na gusto kong dito magpalipas ng gabi? Sabi nito na tuluyan ng nakalapit sa kanya at halos gahibla na lamang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Saglit lang siyang nataranta sa sagot na iyon ni Achilles at lalong bumilis ang reaksyon ng katawan niya. No, you can't. And why not? After all, I still want you. And I need you. Nilaro-laro nito ang hibla ng buhok niya. Sinikap ni Rayleigh na igalaw ang katawan, kahit pa man ang hirap gawin niyon para sa kanya. Hindi niya rin gusto ang init na pinupukaw ng lalaki. Umatras siya at lumayo mula rito nang halos isang dipa. I want you to leave now, Achilles. Tiningnan lamang siya nito sa pakiwari yata ay kahit alam nito ang laman ng utak niya. Alright, sweetheart. I'll go ahead. But I want us to talk when I come back. Pagkuha na sabi nito. Gusto niyang sabihin wala na silang dapat pag-usapan pa at ayaw niya na itong makitang muli. Pero walang anumang salita ang lumabas sa bibig niya. Nasundan na lamang niya ng tingin ng paglabas ng lalaki dala ang mga gamit nito. Get some sleep. Sabi pa nito bago naglaho sa likod ng pinto. Ilang sandali rin siyang nakatitig doon. Gusto magsisi ng kabilang utak niya kung bakit niya kaagad na pinaalis si Achilles. He could have just shot more or make love again. After all, she can feel the heat of needs inside her body. She shook her head as she moved her feet towards the door and locked it. Sinilip muna niya si Hem bago pumasok sa sariling silid. Buong akala niya ay makatutulog siya ng mabilis pero nagkamali siya ng hinuha dahil naging mailap sa kanya ang antok. She couldn't avoid to think about Achilles, especially that he left his scent in her bed. Inabot niya ang unan ginamit ni Achilles kagabi at mahigpit na niyakap iyon. Ang gusto lang niya ay sa mga sandaling iyon ay magpahinga. Masyadong napagod ang diwa niya sa pag-iisip, pero hindi naman niya magawang matulog. Inabot niya ang telepono nang tumunog iyon, tanda na mayroon siyang mensahe.
Napaupo pa siya sa kama nang mabasa at mabatid kung kanino galing ang mensahe. Tumayo siya buhat sa kama at marahan sumilip sa bintana. Naroroon pa nga ang Black Ferrari. Kung ganoon ay nasa labas pa rin si Achilles. At dahil nga mag-aalas 9 pa lang ng gabi, ay may mga lalaking kabataan pa rin siyang nakikita sa labas. Pinagpepestahang pagmasdan at haplusin ng mga ito ang sasakyan ni Achilles. Ang lalaki naman ay nakikita niyang nakikipag-usap sa mga ito. Mabilis siya nagtago sa kortina nang biglang tumingin sa gawin niya si Achilles. Ayaw na siyang isipin pa kung ano ang tingin sa kanya ng mga kapitbahay niya. Maghapon si Achilles sa bahay niya. Ibig sabihin maghapon din nakaparada ang magarang sasakyan nito sa labas. Bumalik siya sa kama at pinatay ang lampshade. Maya-maya pa'y narinig niya na papala yung sasakyan ni Achilles. Tawag mula kay Alexa ang gumising sa kanya sa umagang iyon. Pupungas-pungas pa siyang sinagot iyon. What is it? Ang aga mo mang istorbo. It's Saturday and it's my day off. Reklamo niya. Mr. Hanabishi accepted the offer. Halos pasigaw na sagot ng nasa kabilang linya. Si Mr. Hanabishi ay Japanese businessman na nagmamay-ari ng Japan Textiles and electronic equipments na gusto maging partner ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. At siya bilang senior manager ay nagpresenta ng offer sa negosyante nitong nakaraang linggo. What? Napabangon siya. Yes, you heard me right. I received a call from his PA, pero mayroon siyang isang request. Ano yun? Excited na tanong niya. We have to fly to Japan today and show him our last presentation. What? As in today? Yes, today. So if I were you, move your ass and get ready. But, no buts. Nakahanda na ang lahat and I'll pick you up at 11 a.m. sharp. Bestie? Oh gosh, please don't tell me that you don't have a backup presentation. We can't lose this one, Sisi. Bigla nag-aalalang tinig ni Alexa. No, I mean yes, I have. Go! Pinakamababa ako. Pero kasi walang magbabantay kay Hem. Aniya, hindi naman pwede ang yaya ng bata dahil umuwi ito sa Iloilo. At ilang oras ang biyahe nito pabalik ng Maynila. You can ask Loverboy to look after him. He did a good job yesterday, so why not now? And besides, we'll be away for 3 days. 3 days? Oh yes, dear. Baka matagalan pa nga. Of course, we have to dine in with Mr. Hanabishi and his wife tonight. And bukas ay ang last presentation natin. And next day, hopefully, we'll be signing off the contract and blah blah blah. Goodness, anong gagawin niya? She can't lose this opportunity. Nasa kamay niya na nakasalalay ang kumpanya at hindi niya pwedeng biguin si Alexa. Pero kung ihahabili niya si Hem kay Achilles, lalo magkakalapit ang dalawa at ayaw niyang mangyari yon. But the world seems so playful. It's giving her no option. She couldn't afford to lose the company where she is working. She can't lose the massive chance to close this deal. Therefore, kailangan niya lumipad sa Japan ng 3 araw at iwan sa pangangalaga ni Achilles ang pamangkin niya. Wala naman siyang ibang kaibigan bukod kay Alexa na maaari niya mapagkatiwala ang tumingin sa bata. On the other thoughts, hindi rin niya basta pagkakatiwala si Hem sa kung sino-sino lang. Ayaw man niyang tanggapin si Achilles lang ang best option niya. Are you still there? Tinig ni Alexa sa kabilang linya nagpabalik sa kanya sa realidad. Yeah, I'm still here. I'll just have to pack my things. Good, see you. Nang mawala na sa linya si Alexa, ay sinipat niya ang kamay ng orasan. It's just only 6:30 in the morning. For sure, tuloy pa ang pamangkin niya sa mga sandaling iyon. Dahil kung gising na ito ay papasok ito sa room niya para magpakarga. Kinuha niya ang traveling bag at nagsimula mag-empake. 3 araw lang naman sila mananatili sa Japan, kaya hindi niya kailangang magdala ng maraming gamit. And besides, titiyakin niyang babalik siya kaagad sa Pilipinas once they have done the signing of contract. Nang matapos siya sa paglalagay ng damit sa maleta, ay nagtimpla siya ng kape. Kailangan niya yun sa umaga. Isa pa'y para lumakas ang loob niyang kausapin ng lalaki. She felt guilty dahil sa biglang pagpapaalis niya rito kagabi. And now, he is the only one she could ask to look after him. She took a deep breath bago hininayal ang numero ni Achilles. Ilang segundo ang lumipas bago niya narinig ang deep, manly voice nito. Good morning, panimula niya. Humugot muli siya ng hangin sa dibdib. Beautiful morning, sweetheart. Missing me already? He replied. Ayos ka lang ba? I'm absolutely fine, sweetheart. I'm just on my running routine. I need to be fit. Can we talk? Hindi na niya ito pinatapos ng sasabihin. We're talking, baby.
Alright, so hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi na magpapatumpik-tumpik. Niya, may hihingin sana akong pabor mula sa'yo. Sure, sweetie, anything. Kailangan kong pumunta ng Japan today and... Wow, baby, why are you going to Japan? Hindi mo kailangan magtrabaho roon. I can sustain all your needs in him. Leave it all to me. Eksaheradong putol ni Achilles sa sasabihin niya. Will you listen first? Gosh, ano bang iniisip ng lalaking to? I'll be there in an hour. Sagot ni Achilles. Nang ma-explain niya rito ang dahilan. I'll see you then. Pagkatapos niya ay pinatay niya na ang telepono. Akmang papasok muli siya ng kusina nang matanaw si Hem pababa ng hagdan. Mommy, karga mo ako. Lumapit siya rito at binuhat ang pamangkin. How's your sleep, my little prince? Ani ang hinalik-halikan ng pisngi at leeg ng bata. Good, mommy. Where's Daddy Achilles? Tipid siyang umiti saka pinaupo sa kandungan ng batang lalaki. Mawawala si mommy ng ilang araw dahil sa trabaho. Pero habang wala ako, si Daddy Achilles mo muna magbabantay sa'yo. Ayos lang naman sa yun, hindi ba? Tumango ang bata pagkatapos ay niyakap siya. I love you, mommy. I love you more, son. Mamaya ay darating ang Daddy Achilles mo. May papangako ko ba na magbe-behave ka at hindi magiging naughty habang wala ako? Promise, mommy. Magiging mabait ako kay Daddy. Good. Ginulo niya ang buhok nito sa kahinalikan sa pisngi. So anything you want for breakfast? I want cereal, mommy. Sige, tara sa kusina para sa cereal mo. Nakangiting aniya na inakay si Hem sa komedor. Katulad ng sabi ni Achilles ay dumating ito pagkaraan ng isang oras. At katulad din ng inaasahan niya, tuwang-tuwa ang pamangkin niya na makita ito ng lalaki. I'm sorry about this, Achilles. Pero babalik naman ako agad. No worries, sweetie. I'm happy to be with him. It's like there's something inside of me that I can't explain. Ang gaan ng loob ko sa... Mabait na bata si Hem at hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo. Isa pa'y darating din bukas yung yaya niya to look after him. Hindi siya magiging pabigat sa'yo. Maagap na putol niya sa sasabihin nito. Higit sa kanilang dalawa, Rayleigh knows what he was talking about. Bugso ng dugo ang nararamdaman ni Achilles para kay Hem. Hayon na naman ang guilt sa dibdib niya. Kaba dahil sa presensya ng lalaki. Binabagabag siya ng konsensya sa totoong pagkatao ni Hem at sa pagkakamaling nagawa niya nung di lamang siya nagkaroon ng partial amnesia bago niya nakilala ang lalaki. I wouldn't mind at all, sweetheart. Thank you. Elish, Rayleigh, we need to talk about us. Whatever happened between us in the yacht and last night, handa kitang panagutan. Pakiramdam ni Rayleigh ay bumilis ang tibok ng puso niya at manandali ang tumigil sa pag-ikot ang mundo. Natutuwa ang puso niya, tuwang-tuwa, subalit hindi maaari. Perhaps we could talk about it next time? Kailangan ko na kasing maghanda eh. Hanggang kailan nga kaya maitatago ni Rayleigh ang buong katotohanan sa pagkatao ni Hem at sa ugnayan nila ni Achilles? Yan ang ating aabangan sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.